Sa loob nga ng 2 buwan ay nakapunta na dito ang asawa ko. Gusto mong malaman kung paano? Tara, maraming nagtatanong nito kung paano nga raw ba dito nakapunta ang asawa ko. Kung meron kang ilang minuto, tara at ikakwento ko sa'yo. Nandito nga pala kami sa bansang Austria. Hindi po Australia, wala po kasing kangaroo dito. Dito nga ay binigyan ako ng regalo ni manager. Isa daw to sa pinagmamalaking produkto ng Austria. And gagawa natin yan ng kwento sa mga susunod na buwan. Nakakatuwa nga lang to si manager eh. Go na go sa mga video na ginagawa ko. Anyways guys, balik tayo sa topic. Actually guys, na-upload ko na to nung mga 3 months ago. Pero marami pa rin kasing hindi nakakanood. And siguro ito na lang yung pinaka-part 2 nun. Sa mga di nakakaalam guys, is meron kasi ditong tinatawag na family reunification. Ibig sabihin nito, kapag legal kang nagtatrabaho at maayos ang status mo rito, may posibilidad na mapasunod mo rin ang pamilya mo tulad ng asawa at mga anak mo para makasama mo dito sa bansang ito. Syempre may mga requirements pa rin na kailangan mong patunayan na may stable kang trabaho, sapat na income at may matitirhan kayong maayos kasi gusto ng gobyerno dito na siguraduhin na kaya mong suportahan ang pamilya mo habang nandito kayo. Pero isipin mo yun, hindi lang future mo yung pwede mong mabago dito, kundi pati yung future ng pamilya mo. Mas maganda rin kasi dito dahil may access sa healthcare, education at mas safe na environment para sa mga bata. Kaya marami talagang OFW na nagsusumikap para dito. Though wala pa naman kaming anak, pero looking forward na tayo doon. Nung nakaraang taon nga ng Mayo ay dumating na ako dito sa bansang ito at tinanong ako dito ng bossing namin kung may plano daw ba akong dali ng asawa ko at mabilis naman natin ton sinagot ng oo. Noong una nga ay medyo nagdadalawang isip pa si Mrs. dahil ayaw niyang bitawan yung trabaho niya sa Pilipinas. Pero ito lang kasi yung way para magkasama kami. Noong August 2025 nga rin ay tinanggap niya na yung offer. July siyang nag-asikaso ng mga papeles na kailangan para dito. At ang kagandahan nga rin pala dito ay wala rin kaming ginastos kahit piso. Nagot kasi lahat ng gastos ng pinaka-employer niya, maging ang visa at mga flight ticket niya. Take note guys, direct employer po siya at hindi siya dumaan sa agency. Kaya sobrang naging smooth ng process. At nung October nga ay lumabas na yung pinaka-visa niya at yung magiging work permit niya. At nung October nga rin ay nakaalis na siya papunta dito. Kaya sa mga nagbabalak pumunta dito ay meron lang ako isang mapapayo sa inyo na bago kayo umalis ng Pilipinas make sure nakasal kayo ng asawa mo. Nang sa gayon ay madali mo siyang makuha at may proseso ng maayos. At kung under ka naman ng Bison ay talaga namang may tutulong sa'yo para maasikaso mo ito lahat. Hanggang ngayon kasi marami pa rin nagtatanong kung pwede nga raw ba sila dito mag cross country papunta sa bansang ito. Actually guys, hindi ko kayo matutulungan sa part na yan dahil wala po talaga akong idea sa ganyan. Galing po kasi ako ng Pilipinas and yung sa Bison lang ang pinakaalam ko na way. Kaya ako nagtatanong ka pa rin kung saan yung agency ko ay ito lang naman siya, Bison Management Corporation. Bago nga pala kayo mag-apply dyan ay make sure na meron kayong NC3. Ayun kasi yung pinaka-basic requirement nila. And dito sa bansang Austria kapag wala ka nyan mahihirapan ka makakuha ng work permit. Kaya yun, isa sa pinakamahirap sa pagiging OFW is yung malayo ka sa pamilya mo. Kaya